hindi kompleto ang Christmas and New Year celebration kung walang fruit cake. Well, at least dito sa bahay namin. Kahit na 'di ba, aaminin ko, hindi ako ganun kahilig sa fruit cake. Pero pagka nandyan na sa harap ko, 'di ba? Kailangan maging masaya tayo sa kung ano ang nasa harap natin. Diyos ko, nilalantakan ko na. And I can really taste and feel the holiday season. So today, I'm going to teach you how to prepare fruit cake. This is an updated recipe. Mas masarap kaysa dun sa shinare ko sa inyo 2 years ago. So first, is-soak muna natin yung ating mga dried fruits. This step, you can actually do a day in advance if you have the time. So I'm putting here iba't ibang klaseng dried and glazed fruits. I'll start with the apricots, dried apricots. Prunes. So dito po ha, kung halimbawa, hindi ka mahilig sa prunes, mas type mo yung apricots, didagdagan mo yung apricots, tanggalin mo yung prunes, taga Cebu ka, hello po sa mga Cebuano, dried mangoes ang ilagay mo. Kung anong meron dyan, dried cranberries. Taga California ka, raisins ang ilagay mo. Cherries. Green cherries. Ito po, glazed po ito. These are glazed fruits. Glazed green and red cherries. Para colorful, di ba? Para bongga. Kasi, di ba, once a year ka na lang gagawa ng fruitcake, aba, pabonggahin mo na. Walnuts. Ayaw mo ng walnuts? Taga Bicol region ka? Di ang ilagay mo, pili. Kung anong meron dyan. This is just allspice. You can also put pumpkin spice, cinnamon, yan, lagay mo dyan. And a splash of rum. That's around mga 1 cup. Pwede mo pandagdagan if you like. Yan, toss mo lang yan. If you want to put more, ayan, tinawag ako nung nandito pwede mo pandagdagan yan. Sure. Pwede mo din naman bawasan. Okay, just leave it there. And now, let's prepare the cake. Madali lang po ito. So first, I have here softened butter. When you're baking, it's important that your butter is softened or at room temperature para hindi ka nahihirapan sa pag-mix. So you just put your butter here and then brown sugar. I-cream mo lang po ito until it becomes light and fluffy. Medium-low speed. Okay, scrape the sides. Okay, so once nakita mo na light and fluffy na yung butter mo, you can now put the eggs one at a time. So maglagay tayo ng itlog, pa isa-isa lang. So I'll add my first egg. And you just beat it. You can put some flour. Kaya tayo naglalagay ng flour para security na hindi mag-curdle. I'll add the second egg. And then, pwede ka maglagay ng konting flour, around a tablespoon, to make sure na hindi mag-curdle yung mixture. And I scrape the sides of the mixing bowl, plus the attachment. Okay. Yan technique na yan na maglalagay ka ng flour, hindi po tinuturo yan sa cooking school. Kasi, ang flour mamaya pa ilalagay. Well, nasa sayo kung susundin mo. Pero ako, this is how I really do it. Kasi, in a country like the Philippines, pag mainit,
the tendency is nagka-curdle talaga yung butter and egg mixture. Kaya this is the remedyo. Lagyan mo ng konting flour. See, di ba? Hanggang ngayon, smooth na smooth. Pag kasi nag-curdle yan, mangyayari dyan, mababawasan yung hangin nung cake mo. So, hindi na ganun ka-fluffy, hindi maganda yung texture ng cake. Okay, just put the flour. And then give it a nice mix. High speed, turn it off. Ayan na, yung mixture mo. Ibuhos mo na ngayon lahat ng flour. Ganun lang po kadali. Creaming method. And then I'm just going to mix this at low speed. Low speed. And then, eto, meron ako dito more flour. This is my mixed fruits. Na by the way, binuhos ko na po yung isang boteng rum. Dark rum. Para talagang ramdam na ramdam ko ang flavor ng rum. Hindi ka po malalasing dyan ha. Kasi po, ibe-bake po yan. So, mag-evaporate po yung rum. I-toss mo lang to para lang pag hinalo mo dyan, even ang pagkakahalo. Ayan, ganyan lang. Toss mo lang. Even ang distribution. And then, buhos mo. Ang daming fruits. I love it. Diba? Mas marami pa yung fruits kaysa sa cake. Again, nasa sa'yo. Kung masasaktan ng budget mo, wag mong ituloy. Ay, ganda nun, di ba? Kung masasaktan ka lang, wag mo nang ituloy. Mix it. Low speed. And pagpatapos na yung mixing, ito, kung medyo experienced baker ka na, wag ka matatakot na ilagay siya sa highest speed. Around 30 seconds, 10 to 30 seconds. And then turn off the mixer. You're done. Ganun kasimple lang yon. Yun daw highest speed na yon. Sa dulo ng mixing, yun yung speed na pampaswerte. So just in case may mga lumps, mababasag yon. Okay? And then of course, my favorite part is sisimutin ko yan na ganyan. Sisimutin ko. And my gosh. Titikman ko yung butter. Why? Kasi baka nakalimutan ko maglagay ng sugar, nakalimutan ko maglagay ng baking soda. This recipe, wala talagang baking soda to ha, kasi magre-rely po tayo dun sa itlog. Kung may nakalimutan ako, maiilagay ko pa din ngayon. Pero syempre, kung medyo maselan po ang iyong tiyan, huwag mong tikman because this is raw. I'll wash my hands. Okay. So, syempre, don't forget, scrape mo ang gilid ng bowl. I love it. And I have here a 9-inch round pan that I lined with parchment paper. You can also use foil if you want. And then grease it with butter or shortening. Tapos ibuhos mo yung iyong butter. Hindi po ito masyadong aalsa or hindi talaga siya aalsa. Kasi ang fruit cake talaga is medyo dense. And then, using a small angled spatula, medyo iplatada mo lang yung ibabaw. Ayan o, kitang-kita mong hindi mo talaga tinipid. Ito po ha, kung ititinda mo or ipangririgalo mo, pwede namang hindi ganitong kalaki kasi sa totoo lang, hindi naman nauubos talaga yung fruitcake. Well, dito sa bahay namin ha. Kakain lang kami na isang slice and then that's it. And then you get a towel. Remove the excess air bubbles. Now, you have many ways to serve your fruit cake. Me, ito yung classic na ginagawa ko. Pinipilahan ko po yan ng cherries sa ibabaw. So this is whole glazed cherries. Ayan o, di ba?
Ang bongga. Ipipila mo yan dyan sa ibabaw. Pupunuin mo. Depende sa budget, ha? If nagpapa-order, o siguro yung mga ganito, 2,000 pesos, papakita ko sa iyo mamaya yung finished product. Eh kung halimbawa, ay, wala bang tawad? Magkapit-bahay naman tayo. Kamag-anak, alam mo, yung mga kamag-anak, di ba? Yung humihingi ng tawad. Pag po talagang kamag-anak, pag tunay na kaibigan, wag na humingi ng tawad. Suportahan na lang yung negosyo ng kaibigan, di ba? Especially kung nagsisimula pa lang, panawagan yan this holiday season. Halimbawa, yung BFF mo, nagtanggap ng pa-order. Huwag ka namang, regalo mo na yan sa akin. Buy one, take one na lang. Suportahan mo yung BFF mo. Ganun yon. Sa katulad kung nagsimula sa small business, talagang naiintindihan ko yung importansya ng mga kamag-anak, mga kaibigan na sumusuporta sa'yo. Diba? Baka maraming magalit sa akin. Wag po, nagsasabi lang po ako ng totoo kasi po, katulad po nito, chichikahin ko kayo. Pero mahirap po maglagay nito, ha? Eh kung yung BFF mo pumila pa sa Divisoria para bumili ng dried fruits, charot, nakaka-order naman online. Kana pumila sa Divisoria. Okay? Ayan. Green. Diba? Eh kung tatawad lagyan mo lang na isang pirasong glazed fruits. Mahal kaya to. Ilulubog mo talaga ng konti yan, ha? Kasi pag hindi mo nilubog, mahuhubad. Tapos meron din ako ditong sliced apricots, walnuts, okay, ayan, natapos din ang paglalagay. Tapos, I have a tip. Maghawhaw ka ng kamay. Tapos, using your wet hands, i-press mo ng konti yung ganyan. Kasi, baka mahubad yung mga fruits. Okay? Perfect! O, di ba? Pinaghirapan mo. Wag naman tawaran sana. Mahal po ito, ha? Tatapatin ko na po. Mahal po. Kasi po, mahal po ang ingredients and pinaghirapan po. So, kung mahal nyo po ang kaibigan nyo, ang pinsan nyo, kinakapatid nyo, ninang nyo, wag nyo pong tawaran, please, ha? Mahirap pong mag-bake. So, isasalang ko po ito dito sa oven na nakalimutan ko pong i-preheat. So, wag nyo po akong tutularan. Dapat po pinipreheat po ito. So, 350 degrees Fahrenheit for around 1 hour. Okay? Yan, isalang mo dyan. Wag nyo akong husgahan dahil may finished product po ako. Ito po, May finished product ako since yesterday. Diba? Pasensyahan nyo na. Dahil kachichika ko po, ito yung ibabaw, medyo natusta ko. But don't worry, there's a solution to that. Yan pong finished product ko, gineglaze ko na po yan since yesterday. Nung lumamig po siya, itong nasa kaserola ko, this is just rum, white sugar, and some pineapple juice. Equal amounts, pwede mo nga tanggalin yung white sugar kung ayaw mong matamis. Tunawin mo lang yung sugar sa kaserola, and then yan yung ibubuhos-buhos mo dyan sa fruit cake mo habang nasa pan. Or pwedeng i-brush mo sa fruit cake mo kung natanggal mo na sa pan. Ganun lang. Ganong kadami yung ilalagay mo dito, nasa sayo. Depende kung ganong katapang yung alcohol flavor na gusto mo for your fruit cake. So, iiwan mo yan dyan until it gets absorbed. And then, buhusan mo ulit. Or kahit isang buhos ka lang, 2 buhos, 3 buhos, depende sa'yo. The more syrup na ilalagay mo, syempre mas magiging moist and flavorful yung iyong fruit cake. Kung ayaw mo naman lagyan ng syrup, no problem at all. Okay, so ngayon, hihintayin ko pong ma-absorb ito and then tatanggalin ko to dito sa pan, i-dredress natin and titikman natin
Next, ganong katagal pala iluluto yung fruitcake? Nabanggit ko na po, di ba? Nakalimutan ko tuloy. 350 degrees Fahrenheit for around 1 hour, or kapag pinindot mong ganon yung walnuts, hindi na lumulubog. If you're going to use loaf pans or smaller pans, of course, mas maikli po ang baking time nitong fruitcake. And syempre, binabanggit ko kanina for the holiday season, pwede mo din gawin to, ilagay mo sa loob ng wedding cake mo. Di ba? Yung mga nilalagyan ng fondant. Kasi po, matagal po ang buhay ng fruitcake. So how do you remove the fruitcake from the pan? I have here a small angled spatula. Don't use a knife, ha? Kasi magagasgas yung pan mo. And then you just lightly loosen the sides. Just like that. And then I have here a piece of plastic wrap or cling wrap. Ayan lang. And then, just invert it. Remove the parchment paper. Don't forget the parchment paper, ha? Kasi mahihirapan kang tanggalin yan sa pan mo. Look how nice and moist my fruitcake is. Actually, mas maganda, ibalot mo to sa cling wrap. Ibalot mo and then i-ref mo for around 2 to 3 weeks, up to 2 months, mas magde-develop yung flavor. But if you don't have 2 to 3 weeks or 2 months, nako, edi, i-serve mo na. Diyos ko, ba't pa ba natin pipigilan ng mga sarili natin, di ba? Pero yung iba nga, parang 1 year daw yung ng fruitcake. Hindi naman kaya parang nalalasing ka na nun. Kung 1 year mo minamature yung fruitcake mo. Buti pa yung fruitcake mo nagmamature. Charot. Ayan. So, pwede mong... Oh, ang ganda. Now, meron ako ditong orange jam. Minicrowave ko lang tong orange jam ko. I-brush ko yan dyan sa ibabaw. Kung wala kang orange jam, abako, anong jam ang meron ka dyan? Just to give it that nice glaze. Diba? It's bongga. Even the nuts, i-brush mo. O, diba? Pang hotel. Pang hotel ang quality natin for today's video. Pati yung gilid, pwede mong brushan. Diba? Kumikinang-kinang pa para pag tumawad yung kapitbahay mo. Oh, kumikinang pa yung fruitcake na tinatawaran niya. Kung makapaghugot ako pagdating sa tawad, no? Ako ang number 1 mahilig tumawad. Char. So, ayan. Ayan na yan. Pag pumili ka ng box na paglalagyan mo ng fruitcake, piliin mo yung medyo clear yung ibabaw. Pwede mo din lagyan niya ng powdered sugar if you want added dust. Parang, alam mo yon, parang may snow sa ibabaw yung iyong fruitcake. So, tikman natin. Okay, syempre kung gusto mo may pa-snow effect, you can also put powdered sugar. Ayan o, yung ganyan. Now, let's try it. The moment of truth. Medyo mahirap pong hiwain ang fruitcake kasi nga mabigat po. Ay! Diba? Ang sarap. Look at that. Diba? Look how bongga is that. Kitang-kita mo yung layers of fruits. The cake, yung alam mong hindi tinipid. If you want to turn this into chocolate fruit cake, very, very simple. Ang gagawin mo lang, lagyan mo lang ng dark chocolate chips. Ganun lang. I wouldn't recommend na yung pinaka-cake
lagyan mo ng cocoa powder kasi medyo magbabago yung flavor characteristic. Ang bongga. Now, tikman natin. Parang ayaw kong galawin yan kasi gusto kong picturean mamaya yan. So, magsaslice ako ng isa pa. Ay! Ganon din pala kaganda kahit nag-slice ako ng bago. Grabe, no? Ang galing ko magbuhat ng sarili. So, pero mas maganda nga to. Tikman na natin. Ihiga mo. Ayan. Dito ako kukuha sa kabilang side. It's perfect. And, overnight ko pa lang to. Overnight lang ba to? Kahapon ko lang ba ginawa to? Overnight ko lang to miniature. What more? Kung imamature mo to ng mga isang linggo, my gosh. What are you waiting for? Gumawa ka na para hindi ka mag-wait ng matagal-tagal. As early as now, November, pwedeng-pwede ka na mag-bake ng fruitcake. And I'm going to see you soon! Ay, tinatawag na ako! Kadadaldal ko yung sinalang nating fruitcake kanina. Luto na! So, ito na yung pang-December namin. I'll see you soon!